Sagittarius, Sun, Moon, or Rising, reading nyo for June 1 to 15. Thank you sa pag-aabang ng reading palagi, pagbalik-balik, patuloy na pagsubaybay. Yan. Kung bago kayo, please don't forget to subscribe, follow. Thank you dun sa mga nag-avail na membership subscription, nag-subscribe, nagla-like, nagko-comment, nag-share. Private reading, tingnan nyo na lang sa screen. Ingat po kayo sa mga fake na gumagaya sa akin. Hindi ko po kayo i-add friend, hindi ko po kayo i-chat, i-message para mag-offer, manghingi ng kung ano-ano. Kayo mismo ang mag-PM sa aking nag-iisa at official FB page. Purple Team, Meta Verified, may check sa dulo. Pag walang check sa dulo, hindi ako yun, ha? So, maraming fake na gumagaya sa akin sa ibang platforms din, kaya ingat kayo doon. Pwede nyo akong sundan sa YT, TikTok, YouTube, FB. YT, yun na nga yung YouTube na sabi ko pa. Wala lang. Gusto niyo exclusive perks, mag-join kayo ng membership sa FB ko. Mga zodiac signs ang lumalabas dito sa cards mo. May strong energy ng Leo or Taurus. Actually, may mga earth din na iba rito. Earth, water. Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Leo. Strong energy ni Leo or Taurus. Numbers na lumalabas sa cards, may 20. 1, 3, 21, 13, 21. Angel number, merong 7, merong 10, may 19, may number 5. Ito yung card ng pagiging visionary. Ito yung card ng mga plano, preparation. So sa tingin ko, may mga preparation kang gagawin, pagpaplano, mga strategy mo. Kailangan maging prepared ka for what is about to come. Sagittarius, according to this card. Huwag mong hayaan na matakot ka of the unknown. Ang importante doon ay ginagawa mo yung mga necessary planning and preparation. So, importante yung pagkakaroon ng vision or goal. Huwag ka munang mag-worry. Importante lang gawin mo yung mga dapat na pagpapaghahanda, pagpaplano. Etong card na to is also a call to action. Sinasabi dito sa card na ito na kailangan you should put charge of your own life, no? Hindi ka pwedeng mag-rely sa kahit kanino, kahit ano na lang. Kailangan ikaw ang mag-take charge pagdating dito sa buhay mo. Overall. Kailangan mong mag-look ahead. Kailangan mong merong mga corrections na kung kinakailangan mong mga ibabaguhin, i-correct, gawin mo yon. So, eto yun, na kailangan na maging positive ka. Sabi nga, wag kang matakot doon sa mga paparating. Ang importante ay pagiging prepared. Angel number 1321. Ang number 1 ay may kinalaman sa self mo, sa determination mo. Ang number 3 is may kinalaman sa communication, expression. Ang number 2 is may kinalaman sa balance, harmony. Ang human is ang nire-represent niyan ay yung yung ego mo, yung inner self mo, or yung personal power mo. Yung mga colors na lumilitaw dito, may pink, no? Ang pink ay may kinalaman sa health,
playfulness. Meron din konting blue. Konting blue is about tranquility, security, or fear. Meron din ditong red, which is passion, energy, or pwede rin namang danger. So, yun yung mga associations pagdating dito sa card na ito. So, ito kasing si awareness card mo. Ito yung dapat mag-reflect ka, re-evaluate mo yung sarili mo, yung buhay mo, yung progress mo. So, ito yung card na nire-remind ka na magkaroon ng reflection. Kailangan mo ring i-maintain yung focus mo. Kailangan mo yung attitude na pagiging goal-oriented. Ito yung mga energy na nire-remind ka na huwag kang mag-settle na lang ng ganyan. Kailangan ng i-upgrade mo yung sarili mo, no? I-improve mo yung skills mo, continue mo yung pag-aaral at saka growth. Pero kasi itong awareness na ito, pwede itong mga realizations mo eh. As an advice, itong card na to, sinasabi na huwag kang mag-rush sa ngayon. Importante na mag-pause ka muna, mag-reflect ka muna. Pakiramdaman mo muna or mag-focus ka muna sa sarili mo. Para kasi itong feeling ko para siyang si Hermit card, na parang nagkakaroon ka ng inner reflection. Tapos parang nagkakaroon ka ng evaluation, parang judgment. Combination ng parang judgment or Hermit card. So, meron ka ditong seahorse. Itong seahorse, yung mga bagay na related sa loved ones mo. Family. Yan. Family. Meron ditong mga bagay na related sa bahay, pamilya. Ito, specific. Pwedeng sinasabi na paglipat sa bagong bahay. Baka kayo ay nakabili na ng bahay, magmo-move in na kayo, or pwedeng basta lilipat kayo ng ibang lugar, lilipat sa bagong bahay, or magmamigrate, ayan, baka yung iba kasi sa inyo, magmamigrate na kayo kasama yung buong pamilya, no? Ito yung pagse-settle down for some of you, so yung iba sa inyo siguro ito ay pagpapamilya, pag-aasawa, by the way, ayan. Importante kasi parang ipa-prioritize mo rito is family. Ito yung mga bagay na pang long term, Sagittarius. Kaya kung yung iba sa inyo single pa lang kayo, pwedeng ito na yung sign na you should start thinking about your future, na balang araw magse-settle down ka, magre-retire ka. Ito ay pagpe-prepare, pagpaplano para sa long term. Pwedeng sa kabuhayan mo, sa financial mo, sa pag-aasawa, pagkakaroon ng mga anak. Ayan, yun yung mga nakikita ko rito. So, kung ano man itong mga bagay na to na ma-acquire mo, darating sa'yo, mapupundar mo, sa tingin ko this is mahabang preparation. Kaya ang ibig sabihin, ngayon pa lang mag-start ka na. So, kung bahay yan, matagal mong huhulugan yan, di ba? Yan, kung magpupundar kayo ng property, ng bahay, negosyo, may mga ganun eh. Meron ditong pagsisave, pag-i-invest. Basta meron ditong pagsisettle down. Kaya nga, kung yung iba sa inyo, sabi ko pwedeng migration, tsaka talagang involved yung, hindi lang ikaw, pati yung buong pamilya mo. Okay? Ten of Pentacles is also related sa mga legacy. So, kung ano mang mga pamana yan, pwede rin namang tungkol yan doon.
Meron ditong bagong setup, bagong environment. It could be new workplace, a new house, sa mga bagong makakatrabaho or bagong job, bagong company. No? So, meron ditong mga bagay na iiwan na, hindi na dadalhin dun sa bagong lilipatan. Ibig sabihin, new home, new attitude. Kailangan na baguhin mo na. Kumbaga, or wag mo nang dalhin yung mga old ways mo pagdating dito sa bagong lilipatan or bagong situation mo. May mga changes yan. May mga changes ka na kasi na i-apply since bago na nga itong setup mo rito. Okay? So, nandoon yung pag-adjust, no? Nandoon yung may mga bago kang malalaman, aaralin, didiskubrihin. Ayan. So, ito yung mga mga bagong mga diskarte, yan. Routine, yan. So, meron ditong bagay na lalakasan mo yung loob mo, magte-take ka ng risk or chance, no? Pakikipagsapalaran. Ayan, yung parang taking a leap of faith. Ayan yun. So, it could be anything. It could be something na maaaring maging risky sa'yo. Pero, despite na ganun, parang lalakasan mo pa rin yung loob mo eh. Magbabaka sakali ka pa rin eh. Ititake mo pa rin yung risk. Yun yung nafe-feel ko dyan sa Tiger card. You are highly thought of. So, pwedeng ang ibig sabihin yan, you are in someone's mind ngayon, sa ngayon. Pwedeng lagi kang naiisip, naaalala. It could be na meron siyang concern siya sa'yo, or pwedeng this person meron kang may impression siya sa'yo, or may reputation ka na hindi kumbaga yun yung parang tumatak sa isip niya about you. Ayan, parang nag-iwan ka ng certain impression dito sa person na to, kung sino man yan. Pwedeng romantic, pero pwede rin namang hindi. Meron kang mga bagay na ipapursue na, ayan with the Knight of Cups na nafe-feel ko rito. May mga bagong bagay ka na ipupursue. Could be new hobbies. It could be anything na malapit sa puso mo. Ano man yung mga gagawin mo na yan, ipupursue mo na yan. Or mayroong person na interesado sa'yo. Merong person na magpo-propose, magti-take action. Sa romantic yun, of course. Pwede siyang water. Pero yung mga binanggit ko namang signs kanina nandito. Maganda rito, kasi meron kang Ten of Pentacles. Sabi ko nga, kaya yung iba sa inyo, kung magsisettle down kayo, for good na yun. Pwedeng kung relationship yan, career, mag-migration, or titiran, lilipatan, ito pang matagalan na. Magandang sign ito. Ito ay card ng stability, long term. Nakakakita rin ako ng mga opportunities dito since meron kang 7 of Cups, meron kang Ace of Cups. Actually, may offer talaga sa'yo. Proposal, yung iba, romantic proposal, o baka invitation ng date or something. Pero parang merong connection dito. Pwedeng nasa early stages pa lang or mamimit mo pa lang. Kasi merong something na magsisimula with the Ace of Cups na malapit sa puso mo nga yan. It could be a hobby, pero it could be a connection. So yan, nakakita ako ng mga offer dito sa'yo.
Sagittarius, sa pera man yan, sa negosyo, sa career or love life, pero dapat pag-isipan mo munang mabuti, ano? Yun lang naman yung nafe-feel ko dyan with the King of Swords. Pwedeng merong mga pang-pa-delay or mga distractions sa'yo with the Seven of Cups reverse. Pwedeng yung iba sa inyo, merong actually confusion. It could be a situation na mako-confuse ka when it comes to love. Kasi parang mamimili ka dyan eh. So ano ba ang pipiliin mo? Yung love life, itong person na to, or yung isa pang person kung meron pang another person? O ano bang pipiliin mo? Career muna or love life? Ano bang pipiliin mo? Lumipat or hindi? Mag-migrate or hindi? Kasi may mga ganong energies dito. Oo. Basta meron dito person na isip ng isip sa'yo. Merong person dito na maaaring special ka para sa kanya, or it could be na, sabi ko nga, parang nag-iwan ka ng unforgettable na, nag-iwan ka ng imprint, unforgettable ka rito. Meron siyang magandang impression sa'yo. Pagdating sa career, sa financial, maganda kasi nga nakakita ako dito ng maraming coins. Nakakita naman ako dito ng pang long term, ng stability. So pagdating dun sa mga ganung bagay, wala naman problema. Actually, nakakita rin ako dito ng bagong company, bagong project, new contract. Pagdating dyan sa Hierophant mo, kasi itong si Hierophant, pwedeng ang ibig sabihin yan, parang nagkakaroon ka ng um, spiritual na parang unti-unting nagbabago yung kamalayan mo about something, kasi ito parang nagkakaroon ka ng awareness. So kung in combination doon sa iyong Hierophant, pwedeng that's a sign ng spiritual spiritual leveling up, no? Parang meron ditong spiritual searching. Sorry, nabubulol ako. Pwede rin itong merong pag-a-adapt sa mga panibagong culture, kasi nga kung halimbawang magma-migrate kayo, ikaw or yung family mo, for sure mag-a-adapt kayo pagdating sa culture. So yan, merong malaking factor dito about culture or religion. May mga energy dito about panibagong environment, may mga energy dito na kailangan mo mag-adapt, kailangan mong aralin, yan, lakas ng energy dito na mga, kailangan magsisimula ka tapos may mga bago kang aaralin. Kasi nga, nag-a-adjust ka doon sa panibagong environment mo. At isa na doon yung culture difference, lalo na kung magkakaroon ka ng pagmamigrate sa ibang bansa. May mga bagay dito na maaaring makapag-steal ng iyong happiness. So, don't allow anything, pwedeng bagay, situation, mga tao na they will try to, sirain yung happiness mo. Basta kahit naman wala namang nag-a-attempt na tao, pwedeng ikaw mismo, parang, huwag mong hayaan na etong mga circumstances na to, or etong mga tao na to, yung mag-dictate ng whether kung magiging masaya ka ba o hindi. No? Wag mong hayaang maapektuhan yung magandang mood mo, yung happiness mo, netong mga distractions na to. Kasi parang meron ditong mga panira ng moment, distractions, no? Yan yung mga yan yung mga bagay, situation, or tao na nag-i-steal ng happiness mo. So, yun lang yun. Wag mong hayaan na ma-steal yung happiness mo or maapektuhan ka ng mga bagay na yan.
Love life, kasi merong mga element dito ng pagmamigrate, merong element dito na ibang lahi, ibang culture, ibang religion, so pwedeng iba sa inyo LDR and eventually pwedeng makapag-migrate kayo doon, pwedeng doon mo siya mamimit or kakilala mo na siya, tapos magsasama na kayo, magkikita kayo doon. O, yun lang yung mga nakikita ko ritong possibility. Or pwedeng yung iba dito, pwedeng may dalawang person na kumuka-connect mo or pinagpipilian ka kasi meron ka diyang energy na pwede kang makapamili, no? So, it's either yun, yung mga signs na binanggit ko kanina, kung meron man, yung iba sa inyong single, pwedeng ito na yung sign na merong new connection, new person na mamimit, makaka-connect. Yung iba sa inyo na magle-level up naman yung relationship, pwedeng ito ay something na related sa pagpapakasal, pagsasama together, bibuild ng family. Oh. Yung mga mag-aasawa naman dyan, ayan, yan nga sabi ko, pwedeng ito ay pagmamigrate or paglipat sa bahay na napundar nyo, nabili ninyo. Ayan. Basta meron ditong person na interesado sa'yo, padadalan ka niya ng flowers, or magpapahiwati siya, magpaparamdam, mayain kang mag-date, etc. So, yan yung reading nyo sa ngayon. Thank you so much for watching. Kita-kits sa susunod. Babush!